you find great delight in His command. Sabi niya, blessed po yung tao na lahat man na pag dumating yung blessing sa kanya, inufollow natin ng Panginoon at sinusunod ang kanyang mga command, mga utos. At alam niyo ba kung anong gagawin ng Panginoon? Sabi niya sa verse 2, His children will be mighty in the land, the generation of the upright will be blessed. Yun ang panahon na kung saan i-order natin yung Panginoon, yung ating mga anak, i-bless niya sa mga dating na panahon. Susunod po, tama yung laging Sistereya na ang agenda ng Panginoon is to bless tayo. Sabi niya, sa verse 3, wealth and riches are in the house, and His righteousness endures forever. Pag inuulo po natin ang lahat ng blessing natin, naalala po nga pala yung sermon ni Kuya Ming. Sabi ka, pag tinless tayo, huwag niyo po i-afford yung mga blessing na yun. Kailangan talaga ibigay natin, i-honor natin ang Panginoon. Pangatlo, sabi niya, even in the darkness, light dawns for the upright, the gracious in compassion, and the righteous man. Tapos sa verse 5, good will come to him who is generous to them freely. Nandun na naman po yung good, ano? Now sabi doon, surely he will never be shaken, a righteous man will be remembered forever. Ganun po ang gagawin ng Panginoon. Kung tayo po, i-honor natin ang Panginoon sa lahat ng mga blessings na binigay sa atin. Kaya sa atin po pagkakaloob, sa lapi. Ito, kailangan ng Panginoon na i-blessing ito. Ang pananalapin, ang upan, mga bagay, oriented. Pero hindi lang naman po yun ang kailangan. Ating puso, ating pagtumba, at ating oras, panumpaan. Kailangan ng Panginoon na tayo ay lagi mapapagin niya. Ay po'y manalangin at lahat po natin ating mga offering sa Panginoon. Maraming salamat po sa umaga nito. Muli kayong makila sa amin.